So sa video na ito, pag-uusapan natin yung bagong interface at saka bagong feature ngayon sa Clash of Clans. Ito nga yung tinatawag na training time removal o yung pagtanggal ng mga training time dito sa Clash of Clans. So ngayon, check natin kung paano ba ito gumagana. So i-click lang natin yan. Ito na yung bagong interface ng ating training shortcut. Makikita natin dito na mas malaki na yung pinaka-image ng mga hero. So kahit yung indication ng mga pets, nandito na rin, kitang-kita na. May kita rin natin dito yung mga equipment na nakalagay sa ating mga hero. So kapag naka-upgrade naman yung ating hero, naka-shade siya ng black and white. So right now, ito yung ating army window. Meron na ako nakaset ngayon ng aking troops. Ito na yung aking mga troops. Ito yung mga spell, siege machine. So halimbawa, i-delete natin siya. Okay, halimbawa yan, i-delete ko na siya. So kapag gagawa tayo ng bagong troops, tap lang natin to, tap to edit. So click lang natin yan. So, pwede nating maglagay dito ng army natin kanina. So, wala na siyang training time. Wala na siya yung parang color green na bar na nagka-count. Diba? Ganun lang siya kasimple. So, lagyan na natin ito. Anim na battery, 4 na angel. So, ano pa ba yung kulang sa akin dito? 2 balloon. So, lagyan na 2 witch. Ano pa ang kulang sa atin? Ito, E-Titan. 2 minions. So, i-titan lagyan natin dito. Siguro sabay na lang yan. Okay yan. So, unahin na natin yung i-titan dito. Ayan. So, yan. Pagkatapos nun, nakaset na yung ating mga troops. So, subukan naman natin sa spell. So, yung spell na ginagamit ko, kuha tayo ng envy. So, 7. Isa nito, isang poison, at saka isang recall spell. So, ayan. Wala na siyang training time. Napakaganda. So, punta tayo dito sa siege machine, ganun din. So, pwede tayong gumawa ng, ako kasi siege barracks ang ginagamit ko. Pero gawa na flame flinger. So, pwede na yan. Tapos, ito, siguro yan. So, yan, naka-instant train na siya. So, makikita natin naman dito sa ating clan castle troops. Kapag wala siyang laman, parang naka-shade siya. Diba? Parang mababa yung kanyang opacity. So, ayan. So, ang gawin natin, mag-request tayo ng troops o ng clan castle troops. So, pagkatapos natin mag-request, punta muna tayo dito sa tinatawag na army recipe. Dati meron tayong tinatawag na mga army composition. Right now, meron tayong army recipe na tinatawag. Pwede tayong makagawa dito ng iba't ibang army composition na pwede natin gamitin sa iba't ibang attack strategy. Halimbawa, nasa clan war league tayo, nasa classic war tayo. Ang maganda dito sa army recipe, parang kagaya lang din siya ng army shortcut natin dun sa training shortcut window natin dati dito sa COC. So, ang gawin natin, maglagay tayo dito ng hero. Halimbawa ito, hero natin. Minion Prince. Ito, Grand Warden. Ito, Royal Champion. So, pwede tayo maglagay dito. Halimbawa, ang gagamitin natin sa base ng kalaban, sabihin natin E-Dragon. Okay, yan. Meron tayong E-Dragons dyan. So, tagtag pa tayo ng balloons. Okay, yan. E-Dragon kasi, sabihin natin, ang kanyang base medyo dikit-dikit. Di mga ganyan. Pwede natin gamitin yung E-Dragon. So, ito, halimbawa, yung spell naman natin. 4 na Rage. Tapos sa ating Siege Machine, itong Blimp o kaya itong Stone Slammer. So, pwede tayong maglagay ng ganyan. So, isa pa. Pwede rin itong flame flinger. Sabihin natin ganyan. So, save lang natin yan. So, pwede pag binak natin yan, ma-auto-save siya sa Army 1. So, yung current army naman natin sa main window, pwede natin itong i-save. So, pag sinave natin yan, makikita natin dito kung saan natin siya pwedeng i-save. Halimbawa, ito. Pagkatapos natin gawin yung Army 1, pwede natin i-save siya sa Army 2. So, ayan. Nakaset na siya. Diba? Kahit yung ating clan castle, troops na save din siya. So, ang gawin natin, pwede natin itong i-share, pwede natin itong gamitin. So, halimbawa ito, yung sa Army 1, halimbawa nakita natin yung base ng kalaban, dikit-dikit, parang magandang gamitin yung Electro Dragon, yung E-Dragon, use lang natin yan. So, pag ni-use natin yan, mapupunta siya agad dito sa ating army window o sa ating main window ng ating army. So, wala nga lang siyang makikita natin dito sa clan castle troops, wala naman kasi siya nakalagay kanina. So, pwede nating ibalik. Halimbawa, punta tayo dito sa Army 2. Halimbawa, gusto nating ibalik dito sa una nating army na nagawa. So, i-use lang natin siya ulit. So, Clan Castle recipe will not be used because you have an ongoing donation request. So, okay lang natin yan. Diba? Tapos, ayan, makikita natin. Nandun ulit siya. Diba? Nakabalik siya ulit. Hindi na natin siya kailangan i-cook o hindi na natin siya kailangan i-training
para magamit natin ito sa gagamitin nating attack. So, punta pa tayo dito. So, kung ayaw naman nating i-click pa tong army window na to, ayaw na nating i-check yan kasi alam na natin yung gagamitin natin. Pwede tayong mamili dito sa may drop-down arrow. So, pag click natin yan, army 1, kung saan na tayo mapupunta dyan? O army 2, kung saan na tayo papupunta doon? Diba? Ganun siya kaganda. Sobrang napaka-convenient nitong army recipe na ginawa nila. So, parang kagaya lang din siya ng dating army shortcut. Pero kaiba lang nila. Once na isunits natin siya, diba, kung saan na mabubura yung mga current army natin, tapos mapapalitan agad siya ng bagong army. So, hindi na siya kagaya ng dati na kailangan burahin mo muna lahat, tapos saka mo i-use yung mga naka-new line-up ng army mo. Parang ganun. So, ngayon, ang gagawin naman natin is magdo-donate tayo. So, para magkaroon kayo ng idea kung ano yung pinagbago ng donation feature ngayon dito sa COC. So, click lang natin yan. So, ito yung request ko kanina sa aking main account. So, kapag click natin itong donate, makikita natin dito, may mga specific na army na kailangan nating i-donate dito. Mapapansin natin dito sa aking window, sa aking army, na wala akong Yeti, wala akong Wizard, wala akong Balloon na nakalagay dito sa aking army window. Pero, pwede ako mag-donate dito sa aking main account. Ang pinagkaiba nga lang, meron tinatawag na donation cost. So, yung donation cost na yun, kapag nag-donate tayo ng army, nag-donate tayo ng mga troops, spell, siege machine, meron siyang kapalit na resources. Ito yung elixir at dark elixir. So, lagay tayo ng Yeti, Wizard, Balloons, tapos yung spell. Bagong way ng pagdodonate dito sa COC. Medyo malaking resources din kung pagsasama-samahin natin yung mga idodonate natin sa ating mga clanmates. So, halimbawa, ito, meron kaming clan war ngayon. So, kapag check natin dito, halimbawa, ang dinodonate kasi namin usually sa mga higher level town hall is mga ice golem. So, kapag magdodonate tayo ng ice golem, makita natin dito na 360 siya. So, kung nakakapag-donate tayo ng 3 ice golem sa 360 dark elixir, that's 1,080 dark elixir. So, kung 20 kami sa aming clan na nakikipag-clan war, so, sabihin natin sa 1,000, that's 20,000 dark elixir sa isang donation. So, yun yung slightly problem lang sa pagdodonate. Nagko-cost na siya ng mga resources. I think isang way lang yon para maging balance itong game na to. So, pwede kasi mag-overflow yung ating mga storage, yung ating mga resources gamit itong no training time feature dito sa Clash of Clans o yung training time removal. Bali, mga benefits na pwede nating magawa dito sa no training time feature na ginawa nila sa Clash of Clans. Pwede tayong makapag-farm o makapag-loots ng mabilis na paraan kasi wala nang training time. Goblin lang, barcher lang. Mabilis tayong makakuha ng mga loots. Pangalawa, pwede tayong makapag-push ng trophy sa mas mabilis na paraan. So, sa mga Legend League na kagaya ko, pwede na natin magamit yung 8 attacks natin ng tuloy-tuloy na hindi na tayo humihinto. Usually kasi before the update, ang ginagawa sa loob ng isang araw, bali meron akong 4 na time para umatak. So, yung naka-prepare ko na army, yung naka-queued na army, yun lang yung nai-attack ko kapag Legend League. So, right after nun, maghihintay na naman ako ng 30 to 40 minutes na training time. Tapos, hahanap na naman ulit ako ng kung kailan ako free na time. Doon ako makaka-attack dun sa Legend League. Unlike ngayon, pwede na natin gamitin yung 8 attacks sa isang upuan lang, di ba? Kapag nasa Legend League ka na. So, bukod pa sa Legend League, sa pagpupush ng trophies, bukod pa sa pagluloots, okay, maganda rin gamitin itong no training time feature dito sa single player map, 'di ba? Single player mode dito sa Clash of Clans. So kung gaya ko ito. Halimbawa meron ng army diyan. Pupunta tayo dito sa single player. Pag inattack natin itong base na 'to, halimbawa ganyan. So halimbawa inattack ko siya tapos halimbawa nagkamali ako. Sabihin natin. Halimbawa nagkamali ako ng attack. Ang gagawin ko lang, end battle ko lang, 'di ba? Tapos pag return home natin, may kita ko dito sa aking army, nandun pa rin yung aking mga root rider. Ibig sabihin, lagi nang naka-prepare yung army natin dito sa army window. Unlike dati, yung mga nagiging problema ng mga uma-attack sa single player is yung, halimbawa, nag-failed yung attack nila sa map. Sabihin natin masyadong malakas yung map dito sa single player. Kapag nag-fail yung attack nila, another set of troops na naman. Maghihintay na naman sila ng panibagong training time para maluto yung mga troops na kailangan nila bago sila maka-attack dito sa single player. Unlike ngayon, pwede na tayong umattack sa single player without worrying yung training time para matapos natin to. So, mas magandang chance to para matapos natin yung single player sa mas mabilis na paraan. Mapapansin din natin sa paglabas nitong training time removal, nawala na yung ating mga training potion dito sa magic items sa Town Hall. Kung marami kang training potion dyan, na-convert na yun automatic sa gems. So, makikita rin natin dito sa Raid Medal Shop.
wala na rin dito yung training potion. So makikita naman natin dito sa Gold Pass, dito sa Gold Pass perks, andito pa rin yung training boost, which is dapat wala na siya dito. Pero ngayon hindi pa kasi siya na-update. So sa pagkakaalam ko, ang ipapalit nila dito is Clan Castle time request naman. Yung ipapalit nila sa perks dito. Hopefully ipalit din nila dito yung yung pag-remove ng training cost sa pagdo-donate. So, malaking bagay din kasi. Ganun pa man, marami pa rin naman tayo makukuha mga resources dahil wala na nga training time dito sa COC. Isa pang nababasa ko sa mga comments, dapat daw pati raw yung mga upgrading time tanggalin na. I think sa ngayon, hindi ko pa nakikita na posible nilang tanggalin yung mga upgrading time kasi dito sila kumukuha o yung dito kumukuha yung Clash of Clans, yung Supercell ng revenue sa mga spender o sa mga nagta-top up dito sa Clash of Clans. So malaking mawawala sa kanila kung sakali na tatanggalin nila yung upgrading time. Halimbawa, tinanggalin nila yung upgrading time, mawawala na silbi itong mga book of upgrades, gaya nitong book of training, book of building, book of spell, hero, book of everything, mawawala na lahat yan. So kung sasabihin naman natin, meron namang, pwede naman silang kumita sa mga runes. So instead na gumamit ka ng runes dahil no training time na nga, hindi na lang sila magro-runes. So kayang-kaya naman nilang i-farm yung mga resources na yan. And I think sa ngayon, hindi ko pa nakikita na posible nilang tanggalin yung upgrading time dito sa COC. Siguro pag nagkaroon ng bagong feature ang COC na pwede sila maglagay ng mga items na pwedeng kumita, yung Supercell o yung Clash of Clans, siguro posibleng tanggalin din nila yung upgrading time. Pero yun kasi isa kasi upgrading time sa kinasanayan na ng mga player ng COC sa loob ng mahabang panahon. So kung tatanggalin nila yun, medyo malaking pagbabago. Sa tingin ko lang mas mawawalan ng value yung mga upgrades kung tatanggalin nila yung upgrading time. Sa tingin ko lang naman. So bali dito na matatapos yung aking video. Salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po ito, like and share nyo na. Kung may mga suggestion o reaction po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba and I'll try my best para maka-reply po sa inyo isa-isa. At wag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Click nyo rin yung notification bell button para mag-updated po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Ako nga po pala si Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.